Wala silang real talent. Yung ticket sales nitong si Fiang parang nilalangaw. Sinasabihan nila na laos na daw yung idol ko, na irrelevant na si Maymay. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga. Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Welcome back to my channel. My name is Joboy and I am your showbiz insider / dancer / singer / performer / fashion expert. Dumiretso na tayo sa ating mga showbiz balitang nakalap ngayong linggong to. Unahin na nating i-congratulate si Kai sa kanyang sold out concert. Ayan, so na sold out na guys ang Kai's The Limit album launch concert ni Kai Montinola na gaganapin sa Skydome. Doon sa ating previous video, nagbibigay tayo ng update sa status ng concert ng Big 4 ng PBB Gen 11. And pangatlo ngang naka-sold out ng concert itong si Kai. Pag-concert na ata itong si Colette and si Rain. Basta sold out din yung concert nila. And I'm just so happy na hindi naman binigo ng kanyang mga supporters itong si Kai. Kasi narinig nyo na bang kumanta si Kai? Magaling siyang kumanta and hindi naman nakakahiyang mag-concert kung gano'n yung boses mo. Kasi may mga artista, may mga showbiz personalities, influencers na nagko-concert sila kahit hindi naman talaga sila marunong kumanta, kahit hindi naman talaga sila marunong sumayaw or mag-perform. Wala silang real talent. Kumbaga yung clout lang, dahil sikat lang sila, kaya sila nagka-concert. Ito namang si Kai, kung papakinggan nyo siyang kumanta, magaling talaga siyang kumanta. And deserve naman niya talagang magkaroon ng concert. Or ito nga, i-release na yung kanyang album. So again, congratulations sa iyo, Kai. Yung mga fans, diba, they showed up dito sa ganitong sitwasyon kasi may mga talaga, may mga nagclaim na sikat sila pero hindi nila mapuno yung isang venue, di ba? Kumbaga walang purchasing power yung mga supporters nila, puro pakikipag-away lang online. So dito naman napatunayan ng mga Kai mates na willing silang maglabas ng pera para suportahan ang kanilang iniidolo. So na-confirm natin na merong purchasing power ang mga supporters ni Kai. Speaking of purchasing power, eto na yung ating next na showbiz update. Naku. Di mapigilang magsisip na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Bawal talaga. Bawal talaga. Yung ticket sales nitong si Fiang sa kanyang concert na Fiang is the Limit, mabagal. Diba parang nilalangaw yung bentahan ng ticket ngayon, no? Nakailang linggo na ba? Simula nung i-open yung bentahan ng ticket nitong si Fiang, ang huling balita ko, nasa 1,000 plus pa yung mga tickets na binibenta. O diba? Parang nilalangaw yung bentahan sa ticket, hindi yung mga fans niya online. Ang yayabang ng mga fans. Wala naman palang pambili. Walang pambili. Wala palang pambili ng tickets. Tapos eto na yung latest, no? Binabagsak presyo na yung mga tickets. Ayan, binabagsak presyo na. Wait lang. Binabagsak presyo na yung mga ticket. May mga pa-discount na sila.
sa SVIP, sa VIP tickets kasi nga walang bumibili sa ticket. Sige, aaminin ko guys, meron akong dummy account na ginagamit sa Facebook and meron akong nakaaway na mga fans ni Fiang. Tapos hindi ko na i-detalye, no, pero basta nagkasagutan kami, ganyan. Tapos nakita nila na dun sa dummy account ko is parang sinusuportahan ko nga itong si Maymay. Sinasabihan nila na laos na daw yung idol ko, na irrelevant na si Maymay. Tingnan nyo ang nangyari sa kanila ngayon. Hindi nila mapuno ang New Frontier Theater. Hindi nila mapuno. Yung sinasabihan nilang laos and irrelevant na si Maymay, nung nag-concert yan, very first concert niya is sa Kia Theater. Ayan, yung New Frontier Theater, dati yung Kia Theater. Kung tama yung pagkakaalala ko, that was 2018 nung nag-concert si Maymay. First ever concert niya sa Kia Theater, na sold out yung ticket from SVIP papunta sa general admission, na sold out siya within an hour. Siguro ngayon, yung spotlight, masasabi ko na nasa ibang artist. Kasi syempre matagal na rin naman nasa show business itong si Maymay. Pero para sabihin nitong mga kutong lupang to na irrelevant na si Maymay, alam mo, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Mga fans ni Fiang, hindi irrelevant si Maymay. As a matter of fact, kinuha nga siya ng SB19, di ba? Doon sa video nila na tumabi ka dyan, dum ka na dum ka na dum, uy, dum ka na dum ka na dum, uy, dum ka na dum ka na dum, uy. Feature si Maymay ng SB19 sa kanilang music video because she's still relevant. Diba? Kasama na nga sa Pinoy pop culture yung kanta niya na Ama Pabuhera. So, para discredit si Maymay, sabihin yung laos na, yung idol ko, para sabihin yung hindi na siya relevant. And meron pang nagsabing naiinggit lang ako kasi sikat si Fiang ngayon. Bakit naman ako maiinggit? Hindi nyo nga mapuno yung New Frontier Theater. Hirap na yung mga admin ninyo. Samantalang si Maymay na sinasabihan yung laos, anytime na gusto niyong mag-concert dyan sa New Frontier Theater, sold out yan. Pinagmamayabang niyo sa akin na idol niyo, hirap! Walang mabentang ticket. Nakasale na nga. Oo. Pag-usapan din natin itong issue na ito na di umano ay galit si OG Diaz sa BINI. Ito yung mga pinaparatang ng ilan sa mga blooms, which I would agree. Kasi pinapanood ko yung OG Diaz Showbiz Update, no? Ito nga yung inspiration natin dito sa video na ito, yung parang longer format na chismisan natin online, no? Yun nga yung inspiration. So, I would agree dun sa mga blooms na nagsasabi na parang galit si OG Diaz sa BINI. Kasi napapansin ko rin sa mga previous video niya. Actually, nung hindi pa masyadong sikat yung BINI, di ba pinagtatawanan nila ni Namrena, parang hinuhuyo nila ang BINI, tapos biglang nag-boom ang BINI. Kinain nila lahat ng mga sinabi nila. Yung atake kasi or yung vibes na binibigay nitong si OG Diaz, paano ba? Paano ko ba i-describe? Parang ano siya eh, kapag tungkol sa BINI yung nire-report nila or ina-update nila, parang ano siya eh, passive-aggressive yung atake niya. Ito for example yung mga linyahan ni OG Diaz and yung mga kasama niya, si Mama Loy, yung mga nasa likod nila, Mrena, si Jegs or si Josa Poco, parang during their discussion, example lang ng parang usapan nila, hindi exact yung words, pero gano'n yung idea. Parang sasabihin nila na ang galing-galing ng SB19, sobrang babait nila, sobrang gagaling nilang performer, magagalang, kaya yung ticket sales nila, suportado ng mga fans nila, kahit sa ibang bansa, sa US, bentang-benta yung concert nila. Pero nalulungkot ako sa BINI kasi may nabalitaan ako na hindi daw bumibenta yung mga tickets nila.
Yun nga, isang show na sa Boston, hindi na natuloy kasi mabagal yung sales. Pero sana, makabawi pa sila sa susunod. Kasi sayang din naman itong mga batang to. So ganun yung atake nila, parang i-highlight nila yung SB19, tapos biglang susundutan ng comparison sa BINI, sasabihin na mabagal yung sales, ganyan, o kaya sasabihin nila na may issue na naman ang BINI, tungkol sa pinagtatawanan nilang joke na sensitibo, na medyo maselan, hindi dapat dinidiscuss, yung mga ganun bang bagay. So nahahalata ko talaga na hindi gusto ni OG Diaz sa BINI. And ako naman, gusto ko ang BINI, and at the same time, I love SB19. So kung suportado ni OG Diaz ang SB19, wala namang problema doon kasi kahit ako talaga guys, suportado ko ang SB19, kaya kong sayawin yung Dungka, kayang-kaya kong sayawin yung What, kayang-kaya kong sayawin yung Bazinga, yung Gento, kaya ko yan. Bilang ako ay professional dancer, and also memorize ko yung mga kanta nila, yung mga ballad songs nila na mga Mapa hanggang sa huli. Kaya ko yan guys, kasi suportado ko talaga ang SB19. Pero at the same time, love na love ko din naman ang BINI. So yun yung mga nakalap nating showbiz balita. And pahabol lang guys, sa mga nanonood ng PBB, please guys, kung meron kayong extra na pera dyan, please naman i-vote nyo ang Shukla. I feel na deserve pa rin na Shuvi and Clarice na magstay sa bahay ni Kuya. So, yun lang. Bye-bye! Dum ka na dum. Uy, tumabi ka dyan! Like and subscribe!